Grabe ang bagyo sa Pilipinas ngayon, sobrang lakas, bagyong Tinyo 'no? At, normally kapag merong bagyo nung panahon ni PRRD, aba, ang unang hanap nila nasaan yung pangulo. Pero ngayon, wala. 'Di ba kayo nagtataka ngayon wala at sa halip ang hinahanap nila yung vice presidente. Pero nung panahon ni PRRD, ito issue yan, nakita ninyo ito? Matindi ang naging banat ni Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Vice President Leni Robredo sa kanyang briefing Martes ng gabi. Ang dahilan, ang kumalat na hashtag sa social media noong kasagsagan ng Typhoon Ulysses. Nasaan ang Pangulo? Alam mo, yung pakana niya na wala ako sa Bagyo, I was here. Dito I was attending is summit, ASEAN Summit. Pero wala sa mga tweets o media interviews ni Robredo na hinahanap niya ang Pangulo dahil sa umano'y hindi pagpapakita nito matapos ang sunod-sunod na bagyong bumayo sa bansa. Sa Twitter, kaagad tinawag ni Robredo ang pansin ng kung sino mang nagbigay ng maling impormasyon sa Pangulo, kaya umano ito napikon. Muli niya itong iginiit sa pagharap sa media sa Camarines Sur kanina. The President of Red din ako. Sa akin, never na hinanap siya during the crisis. At kahit balikan yung lahat kong sinabi, lahat kong sinulat, wala siya makikita naghahanap sa kanila. Yun pala, si Trillanes. Binoto kasi. Bakit hindi nyo hanapin ngayon si Marcos Jr.? Tignan nyo, ilang araw na ngayon bumabagyo. Anong ginagawa ng presidente nyo ngayon? Pawardi-wardi lang. Pag-alma naman ng grupong Gabriela, ano raw bang klaseng presidente si Duterte na 5 araw na nakapagpahinga at papetik liwanag ng Malacanang, nasa kanyang bahay sa Davao City ang Pangulo dahil kailangan niyang magpahinga. Sa mga naghahanap daw kung nasaan si Pangulong Rodrigo Duterte, sa gitna ng mga pagbaha sa Metro Manila bunsod ng habagat, nagmamonitor daw ang Pangulo, sabi ng Malacanang. Kahapon sa oath-taking ng mga bagong talagang opisyal ng gobyerno, sabi rin ng Pangulo na puyat sila sa pagmamonitor ng... Bakit kaya hindi si PRRD, meron talk to the people yan hanggang madaling araw Pero ang tanong ko, bakit hindi ninyo hinahanap ngayon si Marcos Jr.? Yun ang nakapagtataka. Kaya nga alam nyo, iba talaga ang epekto ng governance ng Duterte. Kaya nga tignan ninyo, pati nga si Anjo Iliana switch to Duterte tignan ninyo. Kasama dyan sa sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos di ka pa sinahuran, di ba, ng Itbulaga. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay Big Sara. Dito ako. Go Anjo! Go Anjo! Welcome to the club. Dito ako sa DTS. Yun magdedeklara na akong DTS. Yun. Sige, welcome. DTS ka na ngayon. Okay. So, kabaliktaran nung dati, nung panahon ni PRRD, isa sa talagang malakas na supporter ni PRRD ay si Nino Barzaga. Ngayon, alam nyo nung panahon na yon, nakikita ko yung may mga regalo na binibigay sila VP Sara, Senator Bongo, kahit si PRRD. Meron pang ang drone merong, alam mo yung parang tapos pag kailangan niyang mamigay ng mga wheelchair, mga ganun, lumalapit siya sa kanila. Tapos I believe nung nakulong siya, kasi nga 'di ba kinasuhan ata siya ni Brosas. I'm not sure. At nakulong siya. Tinulungan siya. Ewan ko kung si Bongo o si PRRD, tinulungan siya doon sa pangpiyansa. Pero nakita ninyo pag-compare nyo siya, yung bahay niya or yung tirahan niya noon at saka sa ngayon, iba. Ngayon, kondo na. Okay? Ngayon, kondo na. Dati, doon lang sa mga alam mo yung typical na house for rent or room for rent. Typical talaga. Ngayon, may mga kondo na, tapos the gold yan. Ang dami mga Kasi, taliwas doon sa sinasabi niya dito. Taliwas. Nang interview siya ng mga dating kumukundi na kay Trillanes. Ngayon,
himod-puwet na sila sa mga dilawan. Ito yon. Nabanggit nyo kanina na mga naka-payroll. Naka-payroll ako dati sa Duterte community. Naka-payroll daw dati sa Duterte community. Pero balikan ninyo yung mga past mga vlogs niya 3 years and below. 3 years ago and below. Tignan ninyo, anong panahon ni PRRD. Simple lang siya. Pag naka-payroll ka, abay marami kang pera. Titira ka sa kondo, di-gold ka, dapat ganun. Pero ngayon, nakita niyo ngayon, kabaliktaran. So for him na sabihin na naka-payroll siya kay Duterte dati, wala akong makita na semblance of that. Sa inyong kaalaman, ma'am, sa inyong personal knowledge, meron po ba kayong nalalaman na mga vlogger ng Duterte community na naka-payroll ngayon at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to? At unang-una, bago niya interviewin itong taong ito, sino ba to? Dapat establish na sino itong taong ito. Na bago ka maging whistleblower or witness or tagapag-expose ng something happening inside, sino siya? Nakasama ba siya dati sa mga Duterte or sa DDS? I don't know about her. Diba? I mean, parang alam mo yung paniwalang-paniwala ka dito, gospel truth na yung magkano po ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Kasi ito, una-una, si Teo Moreno. May pruweba ka. Teo Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP, pero naka-payroll siya sa OVP. Okay. Hindi sa loob ng OVP, pero naka-payroll sa OVP. Mas maniniwala pa ako siguro kung kay Amy Marcos. Hindi kay Sara Duterte. Hindi sila ganun. Oo. Itong si ka Eric Silis kasi mismo si Eric Silis. Kilala ko yan eh. Tignan nyo naman mga pamumuhay nila, kasimple-simple, naka-payroll. Dean, sa loob ng SMNI, binigyan siya ng 20 million na kondo. Wow! Hindi na niya kailangang mag-vlogger dyan. Binigyan siya ng 20 million na kondo. 20 million na kondo. Ang dami nun ah. O 20 worth million na kondo. Ayusin mo. Hindi na niya kailangang mag-vlog ngayon. Ano ka ba? Then, 1 million allowance a month. Okay. 1 million allowance a month. Wow, grabe ka, Chang. Tapos hindi na ako magpapagod, magtatago na ako. Oo, so itong sila Crescent, no? Na laging dito sa Davao. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsumbong sa akin na it is worth 100,000. Hindi siya sure worth 100,000. Tapos pasundan ni Nino Barzaga 1,000. Monthly. Sila ba not by po? Yung grupo nila? Yan, talagang bayad talaga yan. Leading interview, leading question, leading answers. Dito pa lang wala ng credibility ito kasi the who is this person. Diba? Ayan, pinapaniwala nila isang taong sinungaling. Tingnan ninyo ito. With regard to the issue of yung gaan natin ng 2025. Ano sabi ni Marcos Jr.? Diba? Ito yung kanilang hinihimod-puwet na yun, pinapaniwala na ngayon, na napakasinungaling. Sabi niya, binasa daw niya yung 4,000 pages na GAA 2025 budget. Pero nilaglag siya ni Auntie Claire. Ito. For your money. Let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for sipag 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items.
We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is allowed. That's very true. Taliwas sa yung sinasabi, talagang yun talaga. Alam mo yun? Sasabihin, hindi naman sa nagmamaliit ako, no? Pero nagmamaliit ka talaga. Ginagamit mo lang sa, hindi naman sa nangaasar ako, no? Pero, nangaasar ka talaga. Gumamit ka lang ng, ano bang tawag doon? Pampaganda lang para hindi ma-offend yung tao. Pero ang katotohanan niyan, nangaasar ka naman talaga. Yan na. I'm in my office as well. A few moments later. Oh, ayan na, Auntie Claire. Kung pong isagawa po ang budget, definitely hindi po detalyado ang kanyang pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Pero ngayon po, dahil nakita po talaga at napansin po talaga ng Pangulo na anong nangyari sa pondo para sa flood control projects. Good morning, everyone. Kailan niya sinabi yan? Sabi niya, binasa daw niya nung last year. Tapos ngayong year, sasabi niya, maya naman kayo. Oh, panay Ghost Project, I mean, pero sabi mo nung GAA 2025, binasa mo yung 4,057 pages. Tapos ano nangyari? Ngayon mo lang. Nako. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa black item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without... Sino ngayon ang lying? Ha? Sino ngayon ang lying? Tulog ka for 3 years, tapos ngayon sasabihin mo, maya naman kayo. Kaya naman, ito nakita ninyo. Nakita ninyo yung investigasyon dapat supposedly nung si Senator Marcoleta pa ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nakita ninyo ang tungo ng kanyang investigation patungo doon kay Martin Romualdez, Zaldico, Martin Romualdez and Marcos Jr. Ngayon, unti-unti nilang binubura yun at papalitan nila ng issue dito sa Dolomite Beach. Ito, tingnan nyo. Beach na proyekto sa ilalim pa ni... Ngayong Nobyembre, paiimbestigahan na ni Bicolsaro Congressman Ridon sa Kongreso ang Dolomite Beach na proyekto sa ilalim pa ni dating Pangulong Duterte. Ang tanong niya, may overpricing ba sa 389 milyong piso at kailangan ba talaga to? Tapos sa kanila, billion to trillion. Pero teka, balikan muna natin. Ganito kadumi noon ang Manila Bay ni sa panaginip. Di natin aakalaing magiging malinis at magiging pasyalan pa ito ngayon. Kaya at ngayong malinis na to, biglang epal to. Ito, ano lang disclaimer. Ito AI ito, pero realistically true ang kanyang sinasabi dito. Si Ridon. Pero teka muna, hindi ba't nire-representa niya ang kabataan, manggagawa at mga profesional sa Bicol? Bakit Manila Bay ang pinagkakaabalahan mo, Congressman? Ay, grabe. Wala bang mas malaking problema sa rehiyon mo sa Bicol, ang mga kabataan at manggagawa? At kung tutuusin, kung may dapat magpa-imbestiga sa Dolomite Beach, di ba dapat yung mga congressman na taga Metro Manila mismo? O kaya yung mga senador? Kaya tuloy tanong ng marami, imbestigasyon ba talaga yan? O diversion para mailihis ang usapan sa issue ng kababayan mong si Zaldico at kumparing si Romualdez? Tama yun. At saka, lumalabas na parang paghihiganti. Kasi ito palang si Redondon na to. Si Redon na yan. Sinisante ni Tatay Digong nung kapanahunan nung Duterte administration. Nasisante po ito dahil sa paglabas-masok niya ng bansa. Travel to pa-travel. Kauupo pa lang niya, pa-travel. Ibig sabihin, ganun talaga ang kahigpit si PRRD sa corruption at kung ano-ano pa. Hindi yung kagaya nung ngayon na kunwari, nag-iimbestiga sila pero pagparating na sa kanila, eto na. Diversion ang ginagawa nila. In fact, kung titignan ninyo, ito ba yung ayaw ninyong makita? Ito, Dolomite. Alam mo, marami nagreklamo dyan. Ginagawa na nga ni
Secretary si Mato ang lahat para mapaganda yung ayaw mo pa yan. Sabihin nga ba? Tingnan nyo yung Secretary si Mato. Walang press con, walang interviews, tahimik, pero nagtatrabaho. Tingnan yung mga secretaries ni Marcos Jr. ngayon, panay pa press con. Si Duterte, papaiba yun hindi, no? What is beautiful? Is beautiful, period. Dolomite is beautiful to the eyes, period. Huwag ka na magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. You had your chance. You had your chance, hindi ninyo ginawa yan. Tingnan ninyo, may mga isda. Alam nyo kasi pag dumihin, basura, hindi talaga pupuntahan yan ng isda. Pero pag healthy ang tubig, talagang dadayuhin ng isda yan. Ganun naman talaga ang ang isda. In fact, alam ba, ito, ayan, yung ibon na yan. Hindi ko alam anong type yan. Pero tignan ninyo, dinadayo ng mga isda, mga ibon, ang lugar, lalo na kung alam nila na malinis doon, okay doon, mabubuhay sila doon, dinadayo nila yan taon-taon. Ganun talaga. Kaya nga kung titignan ninyo, itong Dolomite na i-issuehin nila coming soon, itong November, ewan kung 16 ba yun, iimbestigahan daw nila. Bakit? Ayaw nyo ba ito? Ito ba sa inyo ang walang pakinabang? Tingnan ninyo. Ito ba? Walang pakinabang turismo. Environment friendly. Sobrang linis. Nakita ninyo, ito. Meron nagda-dragon boat yan. Yan Ayan. Pwede pang heldan ng events like dragon boat race. Nakita nyo, ayan may dragon boat race. Dati walang ganyan. Bakit? Panay basura Dika-dikadang basu-basura yan. Pero ngayon, pinupunta na ng tao. May nakahiga pa. Sunbathing. Tignan ninyo dati. Ano bang itsura nito dati? Siya ng Manila Bay, Dolomite Beach. Makikita po natin dito ang mga alimasag na nasa gilid na lamang po ito ng dalampasigan. May alimasag. At hindi po basura yan mga kababayan, yung mga nakikita nyo po mga itim-itim mga alimasag po yan at iba't ibang uri ng mga isda. Ayan, baka sabihin nyo nahuli natin gamit ang payong itong alimasag. Anong payong yan? At ayan, meron pang isa. Payong madidiskaya yan. Tingnan nyo ano itsura niyan dati. Ayan ano itsura niyan dati? Hindi mo maapakan, hindi mo malapitan. Bakit? Masangsang. Sobrang baho niyan dati. Dito sa babang video na yan, ganyan na ngayon napupuntahan ng mga, hindi lang mga kababayang Pilipino, kundi mga taga-ibang bansa. Maingay ito. I think the only Dolomite beach in Asia. Kasi meron din ito sa Europe Yan ba ang gusto ninyo? Sinong gobyerno ang may kayang gawin ito? Hindi ba't wala? Ngayon, moving on dito naman sa kasi may ikinakasang rally sa November 30. And syempre kabado ang gobyerno. At tinatanong yan kasi what's this all about? This is all about the corruption. Na kapag walang napanagot or mapanagot or makulong by November 30, talagang magwawala talaga ang taong bayan. So, ito yung sagot ng Malacanang. Itong sagot. 30. Ninenervyos ba kayo? Hindi. Yung malaking rally daw na magaganap sa November 30. Lalo tingnan natin na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Okay, ganito lang ito lang pakiusap ko. Okay, sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano trial, binida pa yung pagiging trial lawyer. Okay? So, doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis
Ito from my own point of view. Di bakit hindi nyo dalhin yung mga yan sa ipahuli na ninyo, wag na yung korte. Wag na kayong magkorte dito sa Pilipinas. Kunin na ninyo yung mga yan at dalhin ninyo na sa ICC. Di ba kasi hindi nyo kaya sa sariling atin. Dalhin nyo na sa ibang bansa at doong ilitis. Sa ICC man yan o kung saan. Sa ibang bansa na lang litisin kasi hindi natin kaya. As a lawyer. Di ba ganun ang ginawa nyo kay PRRD? Hindi ganun kabilis gumawa ng kaso. Bakit ganun kabilis ang ginawa nyo kay PRRD? Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo nilakad yung kaso. Hindi ba mas maganda na bakit nangyari kay Boying Rimulya yan sa anak niya? Tetohin lahat ng ebidensya at kompleto na, nagkaroon na ng case build-up at sigurado masasampa sa korte? Ito tingnan ninyo. Yung sinasabi niya na yan, may mga ebidensya na. May budget para sa proyekto, pero wala namang proyekto. Ibig sabihin, ghost project. Basically, that is already an evidence. Pero sinasabi niya, dahan-dahan pa, saka na, inaayos pa, wala pa, hanggang sa ngayon. Pero pagdating kay PRRD, tignan ninyo pagdating kay Duterte, ayan. Ito ang ginawa nila kay PRRD. Hindi muna nila dinala sa korte muna para dinggin kung tama ba na dadalhin siya sa dahig o hindi. Diniretso nila. Nilagay nila sa isang hindi korte at doon na raw binasahan at doon na raw yung korte. Ginawang korte yung Villamor Air Base. Sumisigaw pa. Hindi po ang abogado ang humihiling. Si President Duterte ang humihiling. Kaya nga, pagbigyan mo naman. Diba? Hindi naman lahat, ilan ang hinuling ang araw na ito, sir? Sa ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong tao. Diba? Hindi nila sinunod ang tamang proseso kay PRRD. Pero ito na, meron na ngang ebidensya, ayaw pa nilang ipakulong. So ano ngayon at sino ang paniniwalaan natin? Kaya nga ibang mga kongresista, nagagalit na rin. Nagsasalita na rin. Puro daw pa PR, puro pa interview, puro pa press con, puro salita. Ito. Talagang what needs to be done when it comes to corruption? Is he doing right? Is he doing good? Well, or dapat pang more teeth? Or anong masasabi mo kay Presidente ngayon? Ang public perception at ang perception ko rin kay PBBM. Ito, okay pa rin sa akin itong si San Fernando, Eli San Fernando. Okay pa rin to sa akin kasi nung vlogger pa lang siya, talagang kinukundina niya yung mali. Ngayon na congressman siya, ano pa rin siya? Lalo na kay Marcos Jr. Yung iba kasi, umiba ang timpla. Puro PR Wala napapanagot Which is totoo. Alam mo, I can feel his sadness na napapaiyak siya. Nagagalit siya. Ako rin, nagagalit. Naiiyak din. Daang bilyong piso pinag-uusapan natin dito. Sinong hindi magagalit, sinong hindi maiiyak. Pero if he's really serious about this, as the executive, as the president, he can do that. Meron nga napadala sa ICC. I mean, yung point niya dito, a little bit funny, but reality, may napadala nga sa ICC na wala namang evidence na hindi nga dininig sa Pilipinas, napadala nila sa ICC. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng sarili nilang verdict. Pero dito, may evidence na nga, wala pang nangyayari. Look at this, talagang politically motivated yung ginagawa. Kahit anong pag-deny nila, halatadong ganun Andyan na nga May kumanta
Ha? May kumanta, ikinanta sila, pero wala nangyayari. Actually, I agree with you on that eh. Kasi ikaw na yung, you're the man on top eh. Whatever it is that you, history will be judging you for what you did, no? So dapat, I think talagang... And it's a challenge to the president. Yes, it's a big challenge to the president. Even if it means, pinsan mo yan, kamag-anak mo yan, kaalyado mo yan, kung talagang seryoso ka, pakulong mo. Pakulong mo. Hindi po pwede yung puro PR na lang. Galit na kasi, Boss Jojo, yung mga tao mga manggagawa. Hindi natin po pwedeng itakda o sabihin kung ano yung po pwedeng gawin at hindi po pwedeng gawin ng mga tao. Exactly. Pag nanggulo ang mga tao, justified yan. Hinayaan natin na tumungo sa kaguluhan simple lang naman ang hiling ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino. Lahat ng sangkot dyan sa flood control mess, kulong natin, panagutin natin, sequester their assets. Until now, walang nangyayari. Umahaba yung kwento, dumadami yung cast of characters, iniiba nila. Tapos anong mangyayari? Walang mapapanagot. Walang na-sequester. In fact, nakatakas pang ng Pilipinas yung 3 eroplano. Susunod na yung iba dyan. Tapos sasabihin pa nila, wala daw air assets si Martin Romualdez. Nga kita ninyo, maraming bumilib kay Lacson prior to election. Kaya nga nanalo din ito Malakas kasi syempre with the reputation na meron siya. Pero tignan ninyo naman ngayon. Ganun pala, no? Biruin ninyo, sabi niya dati, meron siyang nakita or nalaman na 67 na kongresista involved dito sa flood control. Pero hindi niya na inalam. Ang tanong mo, kailan niyo raw po papangalanan yung 67 Wala akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yan sa isang member ng House noong kasi simula pa lamang ng 19th Congress 2022. Nagkakwentuhan kami, napunta na sa by the way. Tinanong ko, by the way, ilan na ba yung congressmen na contractor? Sabi niya, ang huling bilang ko, 67. Hindi ko naman pinurso kung sino. Bakit hindi mo pinurso? Kala ko ba investigador ka? Sino yan? Sige, sabi niya nung panahon daw ng election yun. Ngayon nanalo kang senador. Ngayong naging Blue Ribbon Committee chairman ka. Bakit hindi mo ipurso ngayon? Bagkos ang ginagawa mo, iniispayan mo pa si Senator Marcoleta. At ang ginagawa mo, sinisiraan mo, iniimbestigahan pa yung notaryo affidavit nitong si Guteza. Bakit hindi mo ipurso yung 67 na sinabi mo? Kasi naging curious lang ako. Curious ka lang. Marami na napapabalita na congressman, naging contractor, naging congressman. Sa akin, red flag na red flag yun. Red flag na red flag. Pero anong ginawa mo? Kasi maliwanag na conflict of interest. Anong ginawa red flag na red flag pero hindi pinurso? Red flag na red flag. Red flag na red flag, hindi pinurso. Blue Ribbon Committee Chairman. At ngayon babalik ka, sino ang tinitira mo? Si Guteza. Si Guteza na pinangalanan si Martin Romualdez, Zaldico. Oo. Diba? So, wala nang naniniwala sa'yo. Eto, tingnan natin. Sinabi kasi ni Auntie Claire na si Marcos lang daw ang pinakaunang presidente na nagsabi na imbestigahan yan. Yung issue dyan sa flood control na yan, siya ang pinakauna. Pero eto may ebidensya naman tayo na hindi naman siya. Of bridges in Camarines Norte. Masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects. Walang yan. Projects involving construction of bridges in Camarines Norte. Itong mga engineer I mentioned, just for good measure, they're the same, do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. Now, I would like to ask Secretary Villar to give me the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. I will reorganize the assignments. Ikutin ko
Kayong lahat. Iikutin ko kayong lahat. Anong tawag dyan, Auntie Claire? Ha? Yung presidente mo, pinakauna sa pinagsasabi mo. Kaya nga tingnan ninyo, no? Paano yung presidente mo pinakauna sa lahat na nagsasabing, imbestigahan ito, mahiya naman kayo. Kung lutang naman siya. Kauuwi niya galing APEC at ASEAN, tinanong siya ng media. At ang sagot niya, kailangan natin ng AI. Kailangan nating mag-invest sa AI at mapalago ang ating ekonomiya through AI. Yung bang magpagsasalita niya, akala mo naiintindihan niya yung sinasabi niya or meron siyang robust, malawak na kaalaman dyan sa AI. Pero nung tinanong siya in detail, wala, hindi niya alam. The Marcos administration is planning to adopt artificial intelligence in the government. As much as we can, as soon as we can. Ulitin natin. To what extent does the Marcos administration is planning to adopt artificial intelligence in the government? As much as we can, as soon as we can. Wow! Mabilisan! You're missing a chance if you wait. If you do not learn how to use AI in the best way and in a secure way and in a benevolent way, may iwanan ka talaga. Ang bilis ng takbo ng teknolohiya. So that is one of my big takeaways from the APEC. Take note. Big takeaways, sabi niya, doon sa APEC. Napag-usapan daw nila yung AI, the usage of AI. Kasi kung hindi mo i-utilize yan, mapag-iiwanan ka na daw. At big takeaway niya daw yan. Kumbaga, na meron siyang parang bring home the bacon. No? May inuwi siya para sa atin, malawak na kaalaman at technique para magamit natin ng AI. Pero tinanong siya, papaano? This APEC was ang daming diskusyon on the sidelines about AI. Diskusyon sa sidelines about AI. Ibig sabihin, you were fed information about how to use the AI. Sidelines. Diskusyon sa sidelines. O, tanungin natin kung gusto nating malaman kung ano yung mga diskusyon sa sidelines na yan. 1 minute later. Do you plan to make any issuance that would provide government agencies guidance on how to adopt AI in their operations? Ayan na. How? And what agencies should be prioritized to adopt AI? Sagot! Wala akong ano dito eh. Ano ba din? Kapag ganyan. Isip mo na. Gago inyo! Papaisip. Ulitin natin. Tingnan nyo, napatigil siya eh. Napatigil ba? Prioritize to adopt AI. 1, 2, 3, 4. It's not yet clear. It's not yet clear. Ang dami yung meeting sa sideline, sabi mo. You were fed with the AI information. Tapos sabi mo, it's not yet clear. O hindi ka nakikinig. O bangag ka nung time na yun. O absent ka. A, bangag. B, absent. C, hindi ka nakikinig. D, all of the above. Okay, what AI do you use for government? Napaubo ako sa'yo. What AI do you use for the government? Kasi sabi mo lang, if we don't use AI, tayo ay mapag-iiwanan. What? Alam? Di ba? And we have to learn, hindi pa natin alam eh. Ay, di mo ba? Oh my God. Lenny, ikaw ba yan? Anong klase? Di ba? Nung isang araw, kahapon lang, finisher natin yung tinanong naman siya about sa kung ano yung impact nung pag-meeting ng US at ng China. Sabi niya, hindi ko alam eh. Kayo, may balita ba kayo? Anong nangyari sa meeting nila? Kayo tanungin ko. Ay nako, kaya nga alam mo, hindi tanga,
hindi tulog, hindi bobo ang taong bayan. Isa sa nagsalita dito, anong sabi niya? Kailangan nating makipagkaibigan sa China. Hindi na tama yung ginagawa mo na lagi na lang antagonizing China. Eto, tingnan natin. Naniniwala ang isang profesor na pakikipagkaibigan sa China ang sagot para mapahupa ang tensyon. Pero iba ang pananaw ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Pansamantalang na-set aside ang issue ng sigalot sa laot sa mabilisang pagbati at pagkamay ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa South Korea. Kwento ni PBBM, mahirap lapitan ng Chinese President para batiin dahil napapaligiran ito ng security at natatakot daw siyang magpumilit dahil sa posibilidad na suntukin siya ng mga ito. Pero nagpasaan niya siya na batiin si Xi para hindi naman ito ma-offend. Mabilis. Alam mo, mas ma-offend pa nga si Xi Jinping, nalapitan mo siya. Pagkatapos ng mga pahayag mo laban sa China, lalapitan mo siya. Kaya mas ma-offend yan siya na nilapitan mo or lalapitan mo. Anong ma-offend pag hindi mo lalapitan? Ma-offend siya pag lalapitan mo siya. Hello! Sa niya rin daw binati ang Chinese leader sa pagiging bagong chair ng susunod na APEC. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Romel Banlawi, presidente ng Philippine Society for International Security Studies, na umaasa siyang ang handshake gesture ay magbibigay daan sa pag-uusap. Tingnan mo yung tingin ni Xi Jinping, matigas. Sa issue sa West Philippine Sea. The past 3 years, we saw damaged political ties between the Philippines and China. And the first step in a 1,000-mile journey is to rebuild confidence. We need to be friends again. Hindi yan yung gusto niya. In fact, tignan mo yung ginawa. Meron silang binuong Task Force Philippines. Gago nyo, mga tanga! Asa ka? Yung shake hands na yan, pang PR, pang photo op lang nila. Para sa, uy, nag-shake hands sila. Pero nakita ninyo yung demeanor nitong si Gibo, yun din talaga ang nasa loob ni BBM. Kunwari lang nila yan, traitor nga eh. Sasabihin nila, uy, nakipag-shake hands. Hindi yun. Hindi yun. Kasi, kahit sabihin mo na, okay, next year ASEAN ang chairman ay Pilipinas at APEC sa China naman. Pag ba inimbitahan ni Marcos Jr. si Xi Jinping, do you think pupunta siya? Ito nga, kaka-shake hands nyo lang, ito yung task force. Isang task force para palakasin ang paglalayag sa pinag-aagawang teritoryo. Pero paglilinaw ng DND, hindi lang para sa tensyon sa West Philippine Sea ang binuong task para force. Para saan? Humanitarian? May bagyo na? Nasaan kayo? Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Isang bagong militar cooperation sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ang napagkasunduang buuin ng dalawang bansa para tutukan ang pagprotekta sa freedom of navigation sa South China Sea. South China Sea ang purpose niya. Yan ang Task Force Philippines. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na makakatulong ito para mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Mabawasan na yung tensyon. Alam niyo yung pinag-iiyak ni Gibo na dahil daw nabastos siya or may pahayagan China prior to that, kaya hindi siya makipag-usap doon sa defense chief. Ito nga eh. Shinake hands mo yung tao, pero ito may task force para magpatulong sa US kuno. Tingnan ninyo mabawasan daw yung tension. Anong gagamitin nila? Sinabi yan ng Pangulo sa isang press conference matapos ang pagdalo niya sa 32nd APEC Summit sa Gyeongju, South Korea. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Wala namang bagong ginagawa. Nagkaka-heightening lang. Bago ngayong ginagawa mo, totally na parang hiniwalay mo ang Pilipinas sa China. Yun yung bagong ginawa kasi in the past talagang maayos ang relasyon. Ang of tension kapag may sumubok ng bago. Yung dati hindi ginagawa, bigla na lang gagawin. Yun, magkaka-tension.
Ibang mga barko na raw ang gagamitin ng Amerika sa task force na ito. At take note ibang barko ang gagamitin. Anong barko yon? Bumuo na rin ng proseso kung paano mag-ooperate ang mga ito. The difference is because the vessels are different. So, you know, may carrier group. Carrier ang gagamitin nyo. Edi mas lalo. Kung hindi ka ba naman... Gagoy nyo, mga tanga! Carrier ang gagamitin. Sa tingin mo mag-iisang tension, carrier. Alam mo na paano, pag sinabing natin carrier yan, heavily equipped yan. Pangdigmaan na yan Kung tayo rin, meron silang so we have to work, we have to learn how to work with a different set of parameters, military. What are you doing, Marcos Jr.? In fact, alam mo, sinyalis na talaga yan, naghahanda ng giyera ang Amerika. Pinabibilis yung paggawa ng F-16 para sa Taiwan. Tingnan nyo. Estados Unidos ang produksyon ng F-16V fighter jets na nakatakdang ipadala sa Taiwan. Ayon sa ulat ng Taiwanese National Ministry of Defense, ang 66 na F-16V fighter jets na inaasahang maipapadala ng US sa dulo ng 2026 ay naantala dahil sa paglipat ng produksyon na planta at pagkaantala ng supply ng ibang parte. Planta sa Pilipinas. Paggawa ng bala. Upang mapabilis ang produksyon, kinumpirma ng Lockheed Martin na nagtatrabaho ng tig 20 oras kada araw ang kanilang kumpanya upang maihatid sa nakatakdang petsa ang naturang order. Gayun din ay inaasahan din ng Taiwan ang pagdating ng iba pa nilang sandata katulad ng MK-48 torpedoes at AGM-15-4C glide bombs. Kamakailan lamang ay dumating na ang HIMARS rockets. Yan ang epekto. Epekto ng mga ginagawa nating cooperation lalo na militarily with the US. Talagang nilalayo pa natin ang ating loob sa China. And when it comes to China, we're talking about economy growth. Yun yung importante dyan. Hindi lang militarily or whatever. Kasi hindi lang naman yung pinag-uusapan natin Hindi natin ma-invest na, alam mo yun, palaguin ang sarili muna natin, ang bansa muna natin. Yung bang kaya natin na, halimbawa sa militar, sa ating bakit hindi tayo kumuha or kumpletuhin natin yung mga kagamitan natin? Bago tayo magyabang, bago tayo gumawa ng mga hakbang na ganito. Para in case, eto paano, may laban tayo. Pero yung satsat tayo ng satsat, umaasa lang tayo sa kanila. Pero ginit-git na nga tayo dyan sa South China Sea. Wala naman silang ginawa. Wala silang actions. So, ano pa ang aasahan mo na gagawin nila? At anong epekto nito? Hihina ang value ng peso. Hihina yung stocks. Hihina yung lahat ng hihina. Kagaya nito, tignan ninyo. Ang peso. Humihina ang piso kontra dolar. At sakto, magpapasko pa. Kaya marami ang nagsasabing good news yan para sa mga OFW. Pero, totoo nga ba ito? Humina ang peso. Hindi lang yan. Ang stocks humina din. Spending continue to weigh on investor confidence. Philippine stocks remain under pressure while the peso stays weak. Investors are now looking ahead to Thursday's third quarter GDP data expected to show growth, easing to around 5% or lower. Joining us is Jonas Ravelas, Senior Advisor at Reyes Takandong. Hi Jonas, thanks for being Humina yung peso, humina yung stocks, humina yung ekonomiya natin. Isa na lang ang natitirang high sa atin. Ang peso, low. Ang stocks, low. Isa na lang yung high sa atin. Si Marcos, high na high. Wala nang iba. Isa na lang yung high. Lahat low. So, grabe, no? Ito, may anong si... I think itong palabas nila with, na si Martin Romualdez daw. And, Justice Reyes. And it's some of it can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. I think that's one of the recommendations, is really to charge them with gross inexcusable negligence.
The same case that will be filing against probably understudy now, the Speaker of the House, former Speaker of the House. Buubo ka na. Delikado na yan. Martin Romualdez. Can you elaborate yung kay Speaker Martin Romualdez? Ano na po yung proseso natin? Ano na po yung hawak natin kung meron man na evidence? Hindi kasi when we look at the Saldico cases, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. Alam na. If fingers do not point to the Speaker, former Speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor, everybody knows that it was the Speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. It's a novel theory. I know we're crossing the boundary of normal legal theory, but we have to stretch it a bit. Kasi nga, the whole government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico. And if there's nothing criminal about it, then it's negligence at least. Oh, nakita nyo pa ulit-ulit niyang sinabi na negligence. Gross negligence daw yun. Hindi siya criminal, hindi siya plunder or whatever, kundi gross negligence. Maraming nagsasabi, ay bakit hindi plunder? Dapat plunder yan si Romualdez. Oo, plunder dapat yan. At first, pwede natin sabihin na, oo nga kasi syempre pag plunder, makukulong yan eh. Pero, kung iisipin nyo, pag gross negligence, hindi man siya makukulong, pero matatanggal na siya as speaker. So, mawawalan na siya ng power. At least, kung talagang ididiin nila, pati si Martin Romualdez dito, at least kahit papaano, good start na yun, Good start na yun, na matatanggal siya bilang congressman. Matatanggal siya as congressman. Kapag hindi na siya congressman, citizen na siya. Ibig sabihin, wala na siyang power. So it's a good start kung talagang itutuloy nila ito, kung hindi sila hanggang salita lang. Kasi sinabi na niya, nauna niyang sinabi, katatapos nagsalita ni Gutesa, sabi niya, including the speaker, sabi niya, tas biglang nawala. Tas ngayon, bumalik na naman, sabi niya, ay eto, sige, nating criminally liable here, kung hindi siya criminal, negligence. So, gross negligence. So, gross negligence is removal from the seat. Hindi na siya congressman. So, okay yun. Good start yun. Kung totoo ang kanilang gagawin. Ba? So, yung sinabi ni Gutesa, no, na kasi sabi ni Gutesa, mali-malita ang dinadala nila kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At pinasinungalingan nila yan by hitting the credibility of Gutesa, hitting that affidavit, notary, na fake daw, ganito, ganyan, nagtatago siya or whatever. Pero, ayon pala sa investigation ng ICI, ay ito. Simula. Ang sabi, gusto nyo bang malaman kung kailan ito nagsimula? Ang sabi po sa interim report ng ICI, ilang ulit nga daw pong nagkaroon ng cash delivery sa penthouse at maging sa bahay ni Zaldico sa Pasig mula 2022 hanggang 2025. Stop! Okay, Ted. 22 billion? Cash? Yes, Ted. Gusto nyo Yan ang nagpapatunay na totoo ang sinasabi ni Gutesa. ICI ang nagsabi niyan. O di, yun yung sinasabi ni Gutesa. Therefore, we can conclude na legit yung inilabas na impormasyon ni Gutesa. Diba? Yun. Stamp na yun. Tapos ang usapan. Ngayon, inaamon natin si Lacson, pagbalik niya. Tingnan natin, patawag mo si Gutesa. Bigyan niyo siya ng
protection. Eto, bago tayo magtapos, meron akong nakita, Ito po kasi itong channel na ito, Rise of Asia, ang pangalan niya, ayan, Rise of Asia. Pag binuksan mo to, hindi lang siya naka-concentrate sa Philippines. Pero, eto, nag-cover siya ng isang about sa Philippines. Kung bubuksan nyo yun, Rise of Asia, pino-cover niya what's happening in entire world. Politically, economically, pino-cover niya yan. So, kinover niya yung Philippines. And napakaganda yung kanyang research dito. And I'll give you some of, a bit of it. At talagang totoo. Tama ang niya dito. Pag kasi hindi mo kilalanin itong video na to, gumawa ng video na to, iisipin mo DDS yung gumawa eh. Diba sasabihin niyo, hindi kasi DDS ang gumawa niyan eh. Hindi eh. So, binuksan ko itong channel na ito, nakita ko, hindi naman siya DDS. Kumbaga, kino-cover niya yung mga na pangyayari, geopolitical, political, economic happenings in the world. Maganda. Tingnan natin. Tensions between China and the Philippines over the disputed South China Sea are increasing. The Chinese Coast Guard accused a Philippine ship of ramming one of its vessels, which Manila denies. The South China Sea has become one of the most dangerous flashpoints in Asia, a place where warships shadow fishing boats and a single misstep could spark a regional crisis. And right at the center of this storm is the Philippines. In the past few years, Manila has shifted dramatically in its foreign policy. Once cautious and diplomatic, it's now openly confronting Beijing. The Philippines has strengthened its military ties with the United States, reopened American bases that were shut down decades ago, and joined joint naval exercises that clearly target China's growing influence in the region. To many observers, it looks like a bold, patriotic move, a smaller country daring to stand up against a powerful neighbor. Western media praises this as courage. Washington calls it defending freedom of navigation. But beneath the slogans and photo ops lies a far more complicated reality. Because while the Philippines may believe it's asserting independence, this new gamble could easily backfire, both economically and strategically. In trying to show strength, Manila may be walking straight into a trap that risks its sovereignty, its stability, and its future prosperity. The truth is, the Philippines is playing a dangerous game in one of the most geopolitically sensitive regions. America, puppet, Pilipinas, sinking boat or ship. On Earth. And if it's not careful, it may end up hurting itself far more than China. Let's break down why this gamble against China might not end well for the Philippines. Number 1, geography Marcos, panoorin mo to. Doesn't lie. The Philippines can't escape its neighborhood. The first thing to understand is geography. The Philippines is part of Asia, not North America. Its biggest neighbor and trading partner isn't the United States, but China, which is just a few hundred kilometers away. In 2023, China remained the Philippines' largest trading partner, with total trade reaching $37 billion, according to data from the Philippine Statistics Authority. The U.S., on the other hand, accounted for only around $22 billion. That means China plays a much larger role in the Philippine economy than Washington does. Whether it's exports, imports, or tourism, China's influence is deeply rooted. By aligning too closely with the U.S. militarily, Manila risks antagonizing its biggest economic partner, a dangerous move for a developing nation that needs investment and growth more than ever.
Just look at what happened when South Korea deployed the THAAD missile system in 2017. Beijing retaliated by restricting Chinese tourism and boycotting Korean goods, costing South Korea over $7 billion in losses. If China could do that to South Korea, imagine what could happen to the Philippines, whose economy is even more dependent on Chinese trade. Exactly. Number 2. U.S. promises sound strong until they're not. The Philippines believe America will come to its rescue if things ever escalate. But history shows that U.S. promises often come with conditions or delays. Yes, there's a mutual defense treaty between the U.S. and the Philippines signed in 1951. It says that if either country is attacked, the other will act to meet the common dangers. But here's the catch. Act doesn't mean fight. The U.S. could choose diplomacy, sanctions, or even delay military intervention altogether. Just ask Ukraine. The U.S. gave weapons and aid, but not soldiers. Or Taiwan, still waiting for clarity on whether Washington would truly defend it in a real war. In short, America's support comes when it benefits Washington, not necessarily Manila. And in this case, the U.S. sees the Philippines mainly as a naman tong comic illustration niya. Maano to? Remote control. Strategic pawn, a convenient location for military bases near China. Washington recently gained access to 9 Philippine bases, including sites in Luzon close to Taiwan. But while this boosts U.S. military reach, it also makes the Philippines a potential target in any conflict between the U.S. and China. As former President Rodrigo Duterte bluntly said, "If war breaks out, we will be the first to suffer. America will be safe. We will be the battleground." That's the reality of being caught between two superpowers. Parang DDS nyo, yung gumawa nito, pero hindi. Number 3. China offers opportunity, not just tension. It's easy to paint China as the enemy in the South China Sea. But the truth is, China has also been one of the Philippines' most important sources of growth. During Duterte's term, relations with Beijing improved dramatically. China pledged over $24 billion in loans and investments, funding infrastructure under the Build, Build, Build program. Projects like bridges, railways, and flood control systems were all backed by Chinese financing. In 2019, Chinese tourists were the second largest group visiting the Philippines, bringing in billions of dollars in revenue. When relations were warm, the Philippine economy grew steadily, and the two sides managed maritime issues through dialogue rather than confrontation. But under the new administration, ties have cooled. Manila has filed dozens of diplomatic protests against China, held joint patrols with the U.S., and allowed American access to key bases. In response, China has begun restricting trade, slowing tourism, and freezing some cooperative talks. If relations keep deteriorating, the Philippines could lose billions in potential investments, all for short-term political points. The irony? While Manila picks fights, other ASEAN countries like Malaysia, Indonesia, and Thailand are quietly deepening their partnerships with China, balancing security and economy wisely. Number 4. ASEAN unity at risk. The Philippines is pinapasubo niya yung ASEAN members. Breaking the regional balance. For decades, the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, has prided itself on neutrality and unity. Members avoid taking sides between the U.S. and China. But lately, the Philippines has been breaking from that tradition, openly siding with Washington and criticizing China at every turn. This shift risks dividing ASEAN and weakening the group's influence in global diplomacy. Countries like Malaysia, Vietnam, and Indonesia prefer to manage disputes with China through quiet negotiations, not public confrontations. Even Singapore's former foreign minister George Yeo once said, "If ASEAN is forced to choose between the U.S. and China, ASEAN will split." That's exactly what might happen,
and Manila would be partly responsible. China, meanwhile, is using diplomacy to build stronger relations with other ASEAN members. Through the Regional Comprehensive Economic Partnership, in short, Black Sheep, the world's largest trade deal, Beijing has become even more economically intertwined with Southeast Asia. If the Philippines isolates itself within ASEAN, it loses both economic and political leverage, becoming more dependent on U.S. support. And number 5, playing with fire, the risk of escalation. Perhaps the most dangerous consequence of the Philippines' current strategy is the risk of miscalculation. In recent months, tensions have escalated dramatically around the Second Thomas Shoal. Philippine ships and Chinese Coast Guard vessels have had multiple near collisions, with both sides accusing each other of aggression. Each incident brings the region one step closer to a real military clash, something that could devastate the Philippines. China's military budget is over $230 billion, nearly 50 times larger than the Philippines' defense spending of just $4.6 billion. In a direct confrontation, the outcome is obvious. The U.S. might not even intervene directly, because doing so could trigger a full-scale war, something Washington wants to avoid. So, if an accident turns deadly, it's the Philippines that will pay the highest price, not the U.S. The smarter path is diplomacy, dialogue, not escalation. Even China's foreign ministry has repeatedly said that disputes can be resolved through friendly consultation. But that requires political will, something Manila seems to be losing under pressure from Washington. So, what should the Philippines do? If the Philippines truly wants to protect its national interest, it should look at what other Asian countries are doing. Take Malaysia. It also has territorial disputes with China, but it handles them quietly, maintaining trade and investment ties. Or Vietnam, which manages its differences with China while keeping economic relations strong. Both countries have benefited immensely from Chinese trade and infrastructure cooperation without becoming puppets of either side. The Philippines can do the same. It can defend its sovereignty without hostility and cooperate economically without surrendering independence. It's not about choosing between the U.S. or China. It's about choosing what's best for the Filipino people. Because at the end of the day, jobs, investment, and peace matter more than politics. The Philippines' current path, siding too closely with the U.S. and challenging China head-on, might look like strength, but it's actually a dangerous gamble. It risks the country's economy, divides ASEAN, and could drag the nation into conflicts it cannot win. China isn't perfect, no country is, but its rise has created opportunities for all of Asia. If the Philippines can engage with China wisely, it could benefit from trade, infrastructure, and stability for decades to come. But if it continues down the path of confrontation, it may end up isolated, economically weakened, and caught in a war of other people's making. In geopolitics, sometimes the bravest move isn't to fight, but to think long-term. And for the Philippines, the smartest move might just be to rebuild bridges with the very neighbor it now risks turning into an enemy. Yan ay kung makikinig si Marcos Jr. Kasi kung hindi, nga mayayari sa atin, pabagsak na tayo. Kaya nga nakakamiss si Tatay Digong eh. Tingnan ninyo, isa pa lang sa isang proof natin yung pagbisita ng former leader ng Japan mismo sa bahay ni Tatay Digong. Ayan o, tingnan natin. Pinuntahan talaga. Grabe, no? All the way to Davao. This is for your digital photo.
fish meat, everything. Shall we open it? Where that is built. Ganyan ka-powerful, ganyan may charisma si PRRD, ganyan siya ka-likable, ganyan siya ka-respected ng mga world leaders to the point na sila pa mismo ang pupunta sa kanya. Si Trump noon, pinipilit niya na pumunta ng Amerika. Hindi pumunta si Tatay Digong, kaya si Trump ang pumunta ng Pilipinas. Itong si Marcos Jr., ini-snub nila, ini-chapwere nila. Bakit? Pinagagawa niya gusto niya war di ba? So, yun lang ang ating usapin ngayon. At hanggang sa muli. Maraming salamat. Ingat po tayo.